Hello mga silingan, Mansing Bisaya ulit. So today, gusto ko na i-congratulate tayo dahil naka 12,379 subscriber na po tayo at naka 6 million views na tayo sa YouTube. Wow! Congratulations to us! Baka magkapera na tayo, char. And then, dahil dyan, mag-share ako ng konting kaalaman lang. Ganon. Paano alagaan ang pasyente na merong polycatheter. So, hindi polycatheter sa lalaki. Sa kanila ang babae, ha? Sa lalaki muna tayo kasi para alam nyo, konting kaalaman lang. Tsaka yung cellphone natin, mababa lang yung memory. So tayo mga caregiver, inaalam natin yung case ng ating mga pasyente, 'di ba? And then yung pag ang pasyente na may high blood at saka meron siyang contraction, like naka-polycatheter siya, lalaki. So sa lalaki muna tayo pag-usapan natin. No? Paano siya linisan? So hindi na tayo nang didiri, 'di ba? Yung merong times na yung ihi niya may kasamang bleeding o nagdudurugo. And then pag may durugo, ibig sabihin yung catheter niya mapanghe. Yung dugo, 'di ba? Malakas yung amoy. And then ang paglinis po niyan, 'di ba, naka-gloves ka, tapos naka-face mask. Tapos kailangan ihanda mo yung wipes mo sa gilid. At saka yung dalawang container. Ang isa, container niya may tubig na may sabon. Yung isang container or lagayan ng tubig nyo, malinis yung isa. Tapos yung kung mag-urine drain kayo sa ihi ng pasyente nyo, ganito siya pagbukas, hawakan nyo ng ganyan, diba? Yung sisan, tapos may blow na hawakan, iganon mo, then ibaba, tapos lalabas yung ihi. Tapos, diba, paglabas niyan, may kasama pa yung, may naiiwan na mga ng dugo. So, iganyan mo ng sample, ha. Ito yung urine bag. Sample, ito yung urine bag. So, ganyan siya, di ba? Sa baba, meron siyang labasan ng urine. So, dito, ikabit mo yan siya, ganyan. Tapos, ang paghawak dito sa baba, ganyan. Tapos, iganon mo, tapos, pababa. So, lalabas yung urine, ihi niya. And then, sa paglinis naman, iganon mo siya muna. Tapos, bukas siya. Tapos, ilagay mo yung malinis na tubig. Huwag yung may sabon, tapat malinis na tubig. Tapos, sarado mo. Tapos, iganyan-ganyan mo lang siya para malinis. Tapos, buksan mo ulit at i-drain mo. Hanggang mapansin mo na malinis na siya. O, diba? Matutuwa sa'yo yung pasyente mo kasi dilinis mo yung urine bag niya. And then, example, yung pasyente mo may mga aso. So, hindi maiwasan na ngat-ngatin ng aso yung urine bag. Tulad sa nangyari before sa pasyente ko. Yung urine bag, ningat-ngat ng aso. So, nagkalat ang ihi at saka yung dugo. So, ganun. Ang bait ng aso ko. Kasi minsan inaalagaan ko rin yan, diba? So, ang ginawa ko, nilagyan ko siya ng Metafor. So, nitape ko siya ng Metafor. Pero, hindi ibig sabihin Metafor na siya, hindi siya labas. Siyempre, mag-request, sabihin natin sa primary, para bigyan tayo ng budget. So, hindi naman natin yung kasalanan. So, mag-ask tayo sa primary. So, nabibigyan natin ng budget, hindi pwede na ang nurse or ang doktor ang mag-ano yan. Kasi urine bag lang naman ang nasira. So, kaya na natin yung mga caregiver na gawin. So, yun.
ang punta ka dun sa ospital, tapos sa pharmacy, hindi siya mabibili sa pharmacy, nabibili po siya sa loob ng ospital, yung parang stock room, parang basta doon, magtanong ka lang, ituturo naman nila. Tapos 46 lang siya, mura lang siya, kasama ng yung tube. So paglagyan doon, di ba, tatanggalin mo yung, di ba, may ito yung urine bag, tapos may tube siya, ganyan. Tapos nakaangat siya doon, dalawa yon, isa dito yung sundin mo lang yung saan siya tapos tanggalin mo yung metaphor na nakadikit, tapos bago mo siya di ba ganun, para hindi siya kasi may ihi yung stuck ganon mo muna siya, ganon, tapos nakaganon siya, di ba, tapos hawakan mo siya ng ganyan, tapos saka mo tanggalin yung luma na tube ng urine bag, tapos sabay hangat. Tapos pag natanggal yan, saka mo ilagay yung bagong urine bag, yung tube niya dyan. So as in diin na diin, kasi para hindi siya matanggal. So papansin mo pag lock na siya, kasi hindi na siya maglalak. Tapos yan, pag natanggal na yan, ganyan, okay na siya. Tapos lagyan mo siya ng metaphor para sobrang hindi ta siya matatanggal. Tapos pag nalagyan mo na siya ng metaphor, lagyan mo din yung tube na yun sa may yung lagyan mo ng bagong metaphor, kasi para hindi magalit yung pasyente mo, para hindi sa gabal sa kanya pag naglalakad siya. Ganon. So sa urine bag naman, sinusulat natin dyan yung monitor yung output ng ihi. So may nakalagay dyan number, di ba, by number yan dito, ganyan. So example 100 m, lagay mo, pag ang ihi umabot dun sa 100 m, lagay mo 100, di ba? Pag water naman, pag monitor sa tubig, sa iniinom niya, intake, kung sa baso, meron dun 120 cc, ganyan. Pero pag tumbler, ml. Kasi kailangan alam mo kung ilang water ang pwede inumin ni pasyente, para alam mo yung lalabas, yung nag-output at saka intake ng water, para alam mo din yung kasi magtaka ka din, kailangan alerto pag napansin mo na hindi siya umihi, kailangan bilang araw. Ganun din sa pagdudumi, kasi mahalaga kasi niya na makapag-ihi normally at makapagdumi ng normal yung pasyente natin. Kasi dapat tayo mga caregiver laging alerto, para wala tayong sermon at maayos ang trabaho. Joke lang. Totoo naman. Sige, bye-bye. Congratulations to us. Yan lang muna. Sa sunod naman yung NGT PEG. So, yan lang muna.